Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Macalital, ang inyong doctor next door. Rheumatic heart disease. Halos 3 sa 1,000 tao ang tinatamaan nito sa Timog Silangang Asya. Ano nga bang sakit na ito at paano ito nalulunasan? Narito ang isang kwento. Ngayong taon, sunod-sunod ang pagkakaospital ni Tiff Abraham dahil sa samot-saring sintomas. Sobrang prominent na symptoms ko po is yung hirap po ako sa paghinga. Parang iinom lang po ako ng isang basong tubig, sobrang hingal na kagad ako. Namamanas din po ako. Ayun po yung mga naging symptoms. And joint pain. Ang mga sintomas na ito, parati daw iniuugnay sa kanyang hyperthyroidism. Ito yung labis na produksyon ng thyroid hormones ng thyroid gland. Na-diagnose siya nito nitong 2015. Pero sa mga pagsusuri, may iba pang nakita ang doktor. Last March 2024 this year, parang nakita sa lab test ko na may enlargement ako sa heart. And then parang mataas po yung potassium ko that time, and that's the reason why I was experiencing chest pain. And then yung mga doctor nalaman nila na yun nga po mataas ang potassium, and then I was requested to undergo to the echo. Napag-alamang mayroon siyang mitral valve regurgitation, isang kondisyon dulot ng kanyang rheumatic heart disease. Ang mitral valve ay ang bahagi ng puso na matatagpuan sa pagitan ng left atrium at left ventricle. Pangunahing tungkulin nito na kontrolin ang daloy ng dugo sa pagitan ng dalawang bahaging yan ng puso. Hindi nagsasara ng maayos ang mitral valve ni Tiff, kaya inirekomenda ng doktor na sumailalim siya sa agarang operasyon. Without any doubt, Doc, I said yes sa operation. Pero to be honest, syempre, I don't know where I will be getting the funds. Syempre, hindi naman siya maliit na halaga to undergo heart operation. Umoo ako without me knowing kung possible ba siyang mangyari anytime soon or it will take time since million nga ang aabutin for the operation. Nagdulot ng labis na stress kay Tiff ang kanyang kondisyon. Actually, Doc, to be honest, nagkaroon ako ng anxiety to the point na hindi ko kayang lumabas ng bahay, takot na takot ako. And then of course, I have to quit working kasi hindi ako makapagbiyahe. And besides, since I'm a call center agent, parang hindi ko kayang magsalita tuloy-tuloy ng walang pagod. Dahil hindi biro ang kanyang sakit, labis din daw nangamba ang kanyang pamilya. And when it comes to the family, syempre sobrang worried sila. Especially na puso nga po yung nagka-problema sa akin. And they are not that aware kung ano yung mga possible things na mangyayari as well as yung gamutan. Kaya talagang clueless sila at saka sobrang takot na takot. So marami nagtatanong kung yung nilagay daw bang mechanical valve or metal sa heart ko is the battery, nalolobat daw ba, kinakalawang. Dahil isang content creator, nag-post si Tiff sa TikTok tungkol sa kanyang kalagayan. So kailangan niya na talagang maoperahan. Kailangan ko nang maoperahan. Marami raw lumapit sa kanya para tumulong. Pero may isang politiko na sumagot sa buong halaga ng kanyang operasyon. Dumiskarte rin siya para sa iba pang gastusin. Parang naghanap ako ng sideline. Nag-buy and sell ako ng phone. Kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan, Doc, para lang ma-sustain yung expenses ko, pamasahe, pagkain, and everything when it comes to my medication and operation. Kasi nga, diba, Nilagyan ng mechanical valve ang puso ni Tiff at patuloy pa rin siya ngayong nagpapagaling. Nakaraos na din sa operation. Papagaling na lang. Medyo weird pa yung pakiramdam. Kasi parang may makina sa loob ng heart ko.
Ang rheumatic heart disease ay isang kondisyon na nauuwi sa pagkasira ng heart valves bilang long-term effect ng rheumatic fever. Dulot ito ng isang uri ng impeksyon. Nakukuha yun doon sa bacteria, doon sa yung mga ubo-ubo na streptococcal infection. Doon nakukuha yan eh. Tapos, ang problema, minsan hindi napapagamot. Or pag pinagamot, ang Pilipino kasi mahilig sa pag gumanda, hindi lang Pilipino, kahit ibang tao na pag nakakuha ng konting antibiotic, gumanda pakiramdam, ini-incomplete yung treatment, hindi na tinatapos yung treatment. So nagkakaroon ng parang resistance. Kasabay ng tuluyang paggaling ni Tiff ay ang pagbabago rin daw ng kanyang pananaw sa buhay. Mahaba yung naging journey natin sa pagpapa-opera mula sa diagnosis. Paano binago ng experience na to yung buhay mo? Dahil sa experience ko na yun, mas naging positive ako sa buhay. And then, nung ako mismo naranasan ko na talagang hindi ka naman papabayaan ng Diyos, hindi ka bibigyan ng laban na hindi mo kayang ipanalo. After experiencing that specific moment na everything is possible with God, parang gusto ko din sanang iparamdam sa lahat na when you get sick, it's not the end of everything. There's still life beyond your sickness. Mm-hmm. And hindi naman doon natatapos ang buhay. Dapat nga mas tumapang ka, mas magpursige ka para mas lumakas ka at makalaban ka pa sa buhay. Sa ating pagbabalik, bisitahin natin ang isang cardiac rehabilitation center na tumutulong palakasin ang heart health ng mga pasyente. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Sa mga nakararanas ng heart problems, hindi pa huli ang lahat. Kaya pang palakasin ang puso sa tulong ng cardiac rehabilitation. Panoorin natin to. Taon-taon, milyong-milyong tao sa buong mundo ang inaatake sa puso, sumasailalim sa heart surgery at nakararanas ng iba pang cardiovascular events. Malaki ang epekto nito sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Kaya para sa marami, nagsisimula ang kanilang pagbawi sa katawan sa pamamagitan ng cardiac rehabilitation. Isa ang Philippine Heart Center sa Quezon City sa mga ospital na nagbibigay ng ganitong serbisyo. Kami sa cardiac rehabilitation, from the word rehabilitation, ibig sabihin, nagkaroon na ng event. So ang piniprevent talaga namin is another event or another heart attack or another yung tinatawag na stenosis o nagbara yung yun ang piniprevent namin. Dito sa cardiac rehabilitation section ng Philippine Heart Center, binibigyan ng bagong pag-asa ang mga pasyenteng mayroon at at risk sa cardiovascular diseases. Dito, hindi lamang pinalalakas ang kanilang mga puso, binabago rin ang kanilang mga buhay. Dito sa Medical Arts Building ng Philippine Heart Center, pumupunta ang mga pasyenteng gustong sumailalim sa cardiac rehab. Inaalalayan sila rito ng mga doktor at physical therapists sa tamang pag-eehersisyo gaya na lamang sa paglalakad. 1, 2, 3. Minomonitor dito ang kanilang workouts para makondisyong muli ang kanilang puso. Ang pinaka-common na nare-refer sa amin, yung mga na-bypass, yung mga nag-undergo ng bypass graft, yung mga na-operahan, na dinuktungan yung ugat, nag-bypass or tinanggal yung bara sa ugat. Pero marami na kaming pasyente ngayon na palyado ang puso. Ibig sabihin, in heart failure. Yung mga yun actually yung mga kailangan talagang matutukan namin eh. Kailangan natin silang may orient. Kasi kung hindi, yung mga pasyenteng to minsan, hindi nila alam kung ano yung limitations nila. Pero hindi lamang pag-ehersisyo ang tinututukan sa cardiac rehabilitation program. Tinuturuan din dito ang mga pasyente na magkaroon ng tamang diet para makarecover matapos ang atake sa puso o iba pang cardiovascular events. Bukod kasi sa mga doktor, mayroon ding mga dietitian na tumutulong sa pasyente. Kabilang sa mga dapat iwasan ang asukal at matatabang pagkain.
ang tawag ko dun, sebo ng katawan eh. Yan yung mga bumabara sa ugat. Nakita na kayo nung lababo pag nabuhusan ng mantika, di ba bumabara yun? Isipin nyo ganun karaming tabay na ando sa loob ng dugo natin o sa mga ugat natin. So babara talaga yung dugo yung ugat natin. Pwede tayong ma-stroke, pwede tayong ma-heart attack. Inirekomenda ang pagkain ng isda, gulay, prutas at ang low-salt diet o ang mababang pagkonsumo ng sodium o asin. Ang talagang low salt namin is 4 grams of 2 to 4 grams per day. Kung talagang gusto nyo magkalasa, madami namang ways, di ba? Kagaya ng inasal, di ba? Ang ginagamit ito yung kalamansi sa manok. So marami namang ways ng pagluto. Yung mga herbs natin, yung mga nagpapalasa ng pagkain. Mayroon ding mga pharmacist at nurse na katulong sa programa para tiyak na makaka-recover ang pasyente. Bukod sa cardiac rehabilitation, mayroon ding programa para sa preventive cardiology ang Philippine Heart Center. Ang target naman dito ay yung mga at-risk na magkaproblema sa puso gaya ng may diabetes, hypertension at family history. Malaking tulong ang mga ganitong programa sa mga pasyente para mabawasan ang risk nila sa panibagong atake sa puso o iba pang heart events. Before, bigla na lang mag-exercise, bigla na lang tatakbo, and then matutumba kasi hindi pa pala kaya ng puso nila. Ang isang maganda example, yung mga heart failure namin na hirap dati maglakad, hinihingal. Ngayon, ang bilis-bilis na maglakad, nakakalusat. Alam nila kung kailan sila hinto, marunong sila mag-take ng pulse nila. Pero hindi lamang nakasalalay sa mga eksperto at gamot ang pag-recover dahil kinakailangan din ng determinasyon mula mismo sa pasyente. Hindi madali, lalo't ang paggaling ay kinakailangang paglaanan ng oras at pagsisikap. Gayon din ang disiplina para sa mabuting kalidad ng buhay at para sa mas mahabang buhay. Sa ating pagbabalik, subukan natin ang mga plant-based na pagkain na nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng heart disease. Tutok lang dito sa Dr. Next Door. Mayaman ang vegan diet sa mga pagkaing mababa sa saturated fat at sa kolesterol. Kapag naka-plant-based diet, madalas bumababa rin ang ating blood pressure, blood cholesterol at ang ating body mass index. Lahat ng ito, mga factors na nagpapababa ng risk ng ating heart disease. Binisita ko ang Cosmic sa Kapitolyo sa Pasig kung saan sinuserve ang ilang classic Filipino dishes na binibigyan ng vegan twist. So, sinasabi ng ilang mga tao na kapag ka daw vegan, walang flavor, wala masyadong lasa, wala masyadong sustansya. Anong sinasabi ng Cosmic? Bali po si Cosmic is, yun po talaga yung gusto namin sabihin sa ibang tao na mali po sila. Kasi po yung flavor po ng karaniwang na kinakain po natin is parang katulad po talaga. Pwede pa rin maging kasing lasa. Kasi lasa po ng kare-kare, barbecue, dinakdakan, Kahit or ng vegan sisig. yung option? Yes po. Okay. Sa dami ng ino-offer na vegan dishes dito, ano kaya ang magna-number 1 sa aking tiyan? Sa aking puso. Ano pa hinihintay natin? Tikman na natin to. Una kong tinikman ang kanilang best seller, ang fried chicken na garantisado 100% walang manok. Bukan muna natin na walang gravy. Crunchy. Nandoon yung lasa ng manok. Para talaga siyang manok. Bukan naman natin yung may gravy nila. Ano yung may gravy? Mas masarap siya pag may gravy, nung nilagyan natin ng gravy. Mas nag-add ng flavor at reminiscent siya dun sa kilala natin na fast food. Try nyo to. Next naman ang all-time favorite na kare-kare. Talong, bagoong, at yung mock meat. Tikman natin yung mock meat.
Totoo ba? Sigurado ba kayong hindi to baboy? Kasi yung lasa niya parang nandun pa rin eh. Parang yung nakasanayan ko pa rin na kare-kare. So, meron kang mararamdaman na flavor ng parang taba na kamukha ng sa baboy o sa pork. Pero less yung grease kasi niya. Hindi katulad nung nakasanayan natin na pork na greasy siya. Nako, I love my job. Ang favorite kong Ilocano delicacy na dinakdakan, ano kaya ang lasa kapag ginawang vegan? Mahilig ako sa dinakdakan, mahilig ako sa sisig. At nagluluto kami nito sa amin sa bahay. Pero itong nararanasan ko ngayon na dinakdakan dito sa Cosmic, hindi nalalayo ng lasa. At hindi ko hinahanap yung lasa ng pork o yung lasa ng yung original. Kasi parang makukuha mo siya dito. Pero yun nga, kamukha nung sa ating kare-kare, less talaga yung grease niya. Merong flavor ng medyo may maasim, naroon yung flavor ng konting alat, naroon din yung flavor ng linamnam. Kaya, panalo sa akin to. So, sa ngayon, wala pang nananalo, parang pantay-pantay sila. Next, subukan natin next. Tikman naman natin ang vegan isaw barbecue. Okay. Ron. Basically, kamukha rin siya nung kilalang-kilala nating isaw na nabibili natin sa daan, no, yung binabarbecue natin. At again, no, less grease. So, ramdam natin na hindi talaga siya magpapataas ng ating cholesterol at ang ating saturated fat intake. At last but not the least sa tikiman, ang Cosmic version ng dinuguan na binuguan. Ako ay kumakain ng dinuguan na luto ng aking ina. Tikman natin kung lalapit pa siya doon sa lasa. Next ay yung ating laman. Cheers. Yung texture niya, kamukha dun sa kinasanayan ko na dinuguan. Nadoon niya parang buo-buo ng konting blood. Pero ito, alam mo hindi siya galing sa dugo. Alam mong mahuhuli mo na medyo galing siya sa beans kasi mayroong parang fiber pa rin na makukuha. At ang nanalo sa aking pihikang puso, para sa akin, paborito ko tong chicken. Yung chicken, at saka itong dinakdakan. Pero kung ako siguro nandito, kung babalik ako dito, orderin ko pa rin lang. Hindi naman kinakailangang overnight ang pagbabago ng ating mga diets. Pwede maging creative para mas maging sustainable ito. Halimbawa, ang inyong paboritong dish, hanapan natin ng plant-based alternative. Imbis na dairy ang milk natin, gawin nating soy. Ang importante, balanse. Dahil kapag naman kumakain tayo, hindi lamang dapat tiyan yung masaya, dapat pati ang ating puso. Sa bawat tibok, buhay ang katumbas. Kaya mahalagang panatilihin nating malusog at malaya sa mga sakit ang ating mga puso. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.